May mga pangyayari sa ating buhay na minsan gusto mo nang sumuko dahil sa mga hirap na iyong nararanasan. Minsan ang mga taong nakapaligid sa iyo ang lalong nagbabaon pa sa iyo sa hirap na iyong nararamdaman at tila lalong nagiging dahilan para lumiit ang iyong tingin sa iyong sarili. Pero sa kwento natin ngayon, magsisilbi itong isang kwento ng pag-asa at tunay na pananampalataya sa Panginoon na ang lahat ng kasawian mo sa iyong buhay ay magiging simula pala ng iyong pag-angat at muling pagbangon sa iyong pagkakadapa sa isang putik ng kahirapan. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Sa murang edad noon ni Fernando na 6 na taon at nakatira dati sa Project 8 Quezon City, ay hindi daw niya makakalimutan ang araw na sila ng kanyang mga kapatid ay bigla na lamang inabandona at iniwan ng kanyang mga magulang. Namulat ang mga mata niya isang umaga na wala na ang kanyang mga magulang, na ang akala niya noon ay mayroon lamang itong pinuntahan. Ngunit dumaan ang maghapon at ilang araw ay hindi na bumalik at nakita pa na magkakapatid ang kanyang mga magulang. Sa tagpong ito ay hindi maintindihan ng mga magkakapatid kung paano sila kakain at kung paano nila iraraos ang kanilang pang-araw-araw, lalo na sa katulad nilang mga musmos pa lamang at wala pang alam sa takbo ng buhay. Minarapat na magkakapatid na maging palaboy na lamang sa Project 8. Wala silang ibang ginawa maghapon kundi lumakad at maghanap ng mga bagay na pwedeng pulutin at ibenta, gaya na lamang ng mga plastic cup at mga lata na kanilang nakakalkal sa mga basurahan na kanilang makikita at ibibenta sa mga junk shop na maswerte na nga lang daw kung makakabenta sila sa halagang 50 pesos sa mga kalakal na kanilang napupulot araw-araw. Ngunit sa kanilang paghahalungkat ng mga basurahan ay mabilis din daw ang kanilang mga mata sa mga pagkain na pwedeng magpalaman sa kanilang mga kumakalam na mga sikmura at namamalimos din sa mga taong kanilang nakikita sa daan. Ngunit higit doon sa maghapong paglalakad at paghahanap ng pagkain ay problema din ng mga magkakapatid ang kanilang masisilungan, lalo na kapag dumarating ang oras na ang panahon ay hindi maganda o maulan. Isang araw ay may mga taong nagkumbinsi sa kanila na pumunta na lamang sa bahay ampunan na nayong kabataan at ipinaliwanag sa kanila na sa ampunan ay hindi na nila po problemahin pa ang kanilang pagkain at lalong meron din silang bubong na masisilungan. Sa murang edad na ito ng mga magkakapatid ay agad din silang pumayag na tumuloy na lamang sa bahay ampunan para na rin sa kanilang kaligtasan. Ngunit dumaan ang ilang mga taon nang si Fernando ay nagawang tumakas sa ampunan sa edad na 10 dahil sa mga hindi magagandang nararanasan sa loob nito at naiwan ang kanyang mga kapatid. May mga pagkakataon kasi na nilalagyan ng kapwa niya mga bata ng paminta ang kanyang mga mata at kung minsan ay sa bibig o kung sa madaling sabi ay binubuli ang mga ito. Mas pinili ni Fernando na bumalik bilang isang palaboy at muling manguha at magbenta ng mga kalakal gamit ang kanyang kariton. Isang hapon habang si Fernando ay nakaupo sa isang sulok ng pader ay bigla na lamang tumulo ang luha ni Fernando dahil naisip niya ang kanyang mga kapatid. Ngunit mas higit na sumisikip daw ang kanyang dibdib at mas lalong tumutulo ang luha sa tuwing maaalala at maiisip nito kung bakit sila iniwan ng kanyang mga magulang. Maraming mga tanong na bakit ang umiikot sa isip ni Fernando. Bakit kami iniwan ng aking mga magulang? Bakit ganito ang naging tadhana naming mga magkakapatid? Bakit, Panginoon? Ano ang aming naging kasalanan? Walang ibang magawa si Fernando kundi ang magtanong at lumuha.
Isa pa sa mga bagay na tila nagpapahirap sa kalagayan nila ay ang tila napakababang pagtingin sa kanila ng ibang tao. Na minsan ang makasalubong lamang sila ay parang may masama na silang gagawin sa mga ito, kasabay ng mga negatibong mga kilos at salita na kanilang halos araw-araw nilang naririnig sa mga taong pinandidirihan ang katulad nila. Ngunit sabi ni Fernando ay wala naman daw siyang kinikimkim na mga galit sa nangyayari sa kanilang buhay. Tumingala na lamang ito at sinabing, "Panginoon, kayo na po ang bahala sa aming magkakapatid. Ako po ay lubos na nagtitiwala at naniniwalang may magandang plano kayo sa amin." Isang araw ay kumaripas ito ng takbo pabalik ng bahay ampunan dahil may nabalitaan ito na ang kanyang mga kapatid ay aampunin na at dadalhin ng Amerika. Dahil dito ay naisama na din si Fernando patungong Amerika at nanirahan doon ng ilang buwan. Ngunit muli ring ibinalik sa Pilipinas sa bahay ampunan ang magkakapatid dahil sa hindi naging maganda ang sitwasyon ng mga unang umampun dito. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay muli na namang silang inampon na mag-asawang Quinels at dinala muli ng Amerika. Dito ay naging maganda na ang buhay ni Fernando at ng kanyang mga kapatid at itinuring na mga sariling anak ng mga Quinels at nakapagtapos ng pag-aaral bilang isang BS Nursing at summa cum laude pa sa Business Administration in Healthcare. Salamat sa mga taong tumanggap sa kanila at nagkaroon ng puso sa kanilang magkakapatid. At ngayon si Fernando ay nagtatrabaho bilang clinical scientist ng Novartis sa Amerika, na kilalang pharmaceutical company sa buong mundo. At ngayon ay nabibili na nito ang lahat ng mga bagay na kanyang nanaisin. Ang dating kariton na kanyang tulak-tulak sa pangangalakal, ngayon ay may sasakyan ng Porsche Carrera at may isang malaking bahay na din sa Florida. At bilang ganti sa kanyang tagumpay at pagtanaw sa nakaraan kung anong klaseng kabataan siya dati na nagtagumpay dahil sa pagsisikap, siya ay founder ng isang kabataan charity na tumutulong sa mga kabataang palaboy na tuparin din ang kanilang mga pangarap. At kalaunan ay lumikha ng isang libro na naglalahad ng kanyang naging buhay buhat ng kanyang kabataan. At isinalaysay din dito ang kanyang pagsisikap sa buhay. Paulit-ulit na sinasabi ni Fernando na ang tagumpay ay makakamtan sa pamamagitan ng sipag at pagpupursige na maiangat ang buhay. Huwag hayaang ang kahirapan at negatibong pagtingin sa iyo ang lalong magbabaon sa iyo sa gutom at hirap. Bagkus ang mga ito pa nga daw ang dapat mong gawing sandata sa pag-angat sa iyong buhay. At higit sa lahat, ang pagpapatawad ang lalong magpapalaya sa iyo at tutulong upang muli mong maramdaman ang kaginhawaan sa iyong buhay. Ngayon, unti-unti na ring nawawala ang mga tanong na bakit sa kanyang isipan. Dahil sa palagay niya ay nasasagot na ang kanyang mga katanungan sa tulong ng ating lumikha. Muli po, maraming salamat po uli sa inyo na namang pakikinig sa ating kwento. At kung nagustuhan nyo po ay pakipindot naman po ng like button. At kung hindi ka pa kasama sa tropa ay i-click mo na din ang subscribe button kasabay ng pagbatingting ng ating kampana para sa ating long-term relationship. So paano? Uwian na naman. Babayu!